Nabisto ang mahigit 100 bloke ng hinihinang shabu sa isang bahay sa Imos, Cavite. Tinatayang nasa mahigit 700 million pesos ang halaga nito. 2 ang naaresto. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Inaalam pa kung may mas malaki pang personalidad na sangkot. Inaresto o sumuko? Magkaiba ang bersyon ng PNP at DILG at ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa kung paano napasa kamay ng mga otoridad ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa PNP Custodial Center ngayon si Kibuloy pero hihilingin daw ng kanyang kampo na alisin doon ng pastor. Kung bakit, sa report ni June Veneracion. Matapos ang ilang buwang pagtugis na humantong sa paglulukog sa Kingdom of Jesus Christ compound, napasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibuloy na wanted para sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Mula Davao, inilipad sakay ng C-130 sina Kibuloy at 4 na iba pang kapwa-akusado kagabi. Paglapag sa Villamor Air Base, dinala si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan isinilbi ang arrest warrant sa kanila. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Isinailalim sila sa booking procedures, physical at medical examination. Pero ang video at photos nito, binler ng PNP bago pinamigay sa media. Kanina, iniharap ang isang tao na balot ang katawan at nakasuot ng sombrerong may nakasulat na agila. Si Kibuloy raw yun ayon sa PNP. Natumbok nilang nagtatago si Kibuloy sa ACQ College of Ministry sa tulong ng tip. Give them 24 hours. We will assault. Nagkaroon daw ng surrender feelers kaya naantala ang paglusob. Gusto umano ng kampo ni Kibuloy na sumuko at maisakay sa eroplano papuntang Manila. In 30 minutes, pag wala kang aeroplanong maipakita sa akin, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Dumating sa Davao ang C-130 plane ng Air Force at lumabas ng pinagtataguan si Kibuloy. Hindi raw totoo na sa labas ng KOJC compound sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Naahuli siya doon mismo sa loob. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Git naman ang abogado ni Kibuloy, hindi inaresto si Kibuloy. Sumuko raw siya dahil naawa na umano sa mga miyembro ng KOJC. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. Hindi raw sa KOJC compound nagtago si Kibuloy. Bumalik lang daw siya sa KOJC compound para makipagpulong sa KOJC leaders at doon na rin sumuko. He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Wala rin daw silang natanggap na 24 oras na ultimatum mula sa PNP. Plano raw nilang hiningin sa korte na alisin sa PNP custodial facility si Kibuloy dahil bukod sa 74 years old na at meron daw health conditions. Para na rin daw ito sa kanyang seguridad. Ang Department of National Defense naman, tututulan daw ang anumang motion na ilipat si Kibuloy sa kustudiya ng AFP. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinalik na raw sa mga korte ang arrest warrant para kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang kapwa-akusado. Ayon yan kay DILG Secretary Benner Abalos na nagsabi ring hindi na dinala sa mga korte si Kibuloy. Kinumpirma naman ito ng isang clerk ng Pasig Regional Trial Court 159. Ayon naman sa abogado ni alias Amanda, ang minor de edad na dinala umano mula Pasig papuntang Davao City na pinagsamantalahan umano ni Kibuloy. Natutuwa raw ang kanyang kliyente na hawak na ng mga otoridad ang religious leader bagamat nakatatanggap pa rin siya ng online harassment. Naghahanda na raw sila sa pagharap kina Kibuloy sa korte. Napikon na ang ilang senador sa tipid ng pagsagot ni Alice Go sa pagdinig kanina. Gate ni Go, may banta sa kanyang buhay kaya hindi niya masagot ang mga tanong. Kinwestiyon naman ng isang senador ang paghahain ng kaso laban kay Go sa korte sa Tarlac. May report si Sandra Aguinaldo. Unang tanong pa lang tungkol sa kanyang pagkatao, umiilag na si dating Mayor Alice Go. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Madam Chair, ako po si Alice Go. Maging sa kung paano siya nakapuslit palabas ng bansa dahil umano sa banta sa kanyang buhay. At least alam mo siguro sino nag-facilitate
para makasakay kayo sa yate na yon? Okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, it is not okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No. Isinulat kalaunan ni Go ang nag-facilitate para makatakas siya, kapatid na si Wesley at si Sheila Go. Kwento ni Go, umalis sila sa Maynila sakay ng yate, lumipat sa barko at naglayag ng may 4 na araw. Tsaka sila lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Lalong uminit ang ulo ng mga senador nang tanungin tungkol sa mga natatanggap umano niyang banta sa buhay. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero Gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo? Ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay Paano ko ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How are you threatened? Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. The Pasensya na po public talaga ought to know. Aminado si Go na wala na siya sa bansa noong August 14, araw na nagpanotaryo umano siya kay Attorney Elmer Galicia ng kanyang counter affidavit para sa qualified human trafficking complaint. Pero ayaw niya sagutin kung kakilala niya si Galicia. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po. Kung si Senador Francis Tolentino ang tatanungin, dapat nasa Senado ang kustodiya ni Go. Invalid daw ang warrant of arrest na inisyu ng Tarlac RTC. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya'y sa Valenzuela. Doon lang daw pwede isampa ang kaso laban kay Go. Pinakamalapit po is Valenzuela City. Metro Manila. Doon talaga po ito papatak. From Capas, ang pinakamalapit po is Urdaneta City. But since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. Sa pagdinig, ipinapahiwatig ni Senador Jingo Estrada na nobyo umano ni Go si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Itinanggi ito ng dating alkalde. Ang Capas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng payag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Go was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Go ng ombudsman. Kaya Capas Tarlac, mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May kinalaman sa pagpuslit ni dating Mayor Alice Go ang pagsibak ni Pangulong Marcos kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco. Ayon sa Presidential Communications Office, ibinase ng Pangulo ang desisyon sa rekomendasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi naman ni Remulla, inirekomenda niyang alisin si Tansinco dahil hindi siya nasisiyahan sa trabaho nito. Bukod sa issue ng pag-alis ni Go, naging problema rin daw ni Remulla ang issuance ng mga work visa na ilang beses na ron niya ang pinuna. Pero wala raw ginawa rito si Tansinco. Sabi naman ni Tansinco, hindi pa siya opisyal na inaabisuhan at nabalitaan na lang daw niya sa media ang pagkakasibak sa kanya. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.